Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at ang paksang aming tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa K-12 Curriculum Framework. Ang makakasama ko sa pag-uulat sa araw na ito ay si Binibining Jeneline M. Salazar at ako naman si Binibining Mernal Dane Pupa, ang inyong unang takapagdaloy sa araw na ito. The K-12 Curriculum Framework. The K-12 program covers kindergarten and 12 years of basic education, 6 years of primary education, 4 years of junior high school, and 2 years of senior high school to provide sufficient time, mastery of concept and skills, develop lifelong learners, and prepare graduates for tertiary education. Dito sa K-12 Curriculum Framework, maraming programa ang inilulunsad ng ating gobyerno para makatulong sa ating mamamayan na magkaroon po ng magandang pamumuhay. Maraming plataporma ang inilalatag para sa atin upang mapagyabong ang ating kakayanan. Nang sa gayon ay makatulong na marating ang ating inaasam, pati na rin ang pagtulong na paunlarin po ang ekonomiya ng ating bansa. Isa na rito ang proyekto ng K-12. Ang programang K-12 ay ang pagpapatupad ng 13 na taon sa ating pangunahing edukasyon. 1 taon ang para sa kindergarten, 6 na taon para sa elementarya, 4 na taon para sa junior high school, at 2 taon para sa senior high school. Ito ay pinamumunuan po ng kagawaran ng edukasyon na naglalayon na mahasa at mapahusay pa ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahan upang maging handa sa kanilang kolehiyo, pati na rin po sa pagtatrabaho at pagnenegosyo. K-12 Basic Education Program. We need to add 2 years to our basic education. Those who can afford pay up to 14 years of schooling before university. Thus, their children are getting into the best universities and the best job after graduation. I want at least 12 years for our public school children to give them an even chance at succeeding, according to President Benigno S. Aquino III. Kung natatandaan po natin, taong 2012 nang ipinatupad ni Pangulong Benigno Aquino III ang K-12 Education Program. Bilang October 13, 2016, ang K-12 program ay tumutukoy sa pagkakaroon ng mandatory o required na kindergarten at karagdagang 2 taon sa dating 10 years basic education cycle. May 30, 2012, ayon sa Department of Education, DepEd, ito ay pagbibigay pagkakataon sa mga estudyante upang mahasa ang kanilang kaalaman sa iba't ibang larangan ng espesyalisasyon. Nariyan ang STEM, ABM, UMS, GAS, Sports, Arts and Designs, at TechVoc. Layunin ng programang ito na mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at makasabay sa estado ng edukasyon sa ibang bansa. Ang kabutihang epekto nito sa mga estudyanteng Pilipino ay ang pagkakaroon ng karagdagang kaalaman, makatutulong sa mga kabataan na makahanap agad ng trabaho at maging bukas pa lalo ang kanilang kaisipan sa kursong kanilang napili. Ang pagpapatupad po
ng K-12 program sa Pilipinas ay makatutulong sa ating bansa na magkaroon ng bagong sistema at magkaroon po ng matibay na pundasyon sa edukasyon ng mga kabataang Pilipino. Salient features of the curriculum. There are 6. Number 1. Strengthening early childhood education, universal kindergarten. Number 2. Making the curriculum relevant to the learner's contextualization and enhancement. Number 3. Building proficiency mother tongue-based multilingual education. Number 4. Ensuring integrated and seamless learning, spiral progression. Number 5. Gearing up for the future. And lastly, number 6. Nurturing the holistically development Filipino college and livelihood readiness 21st century skills. Ang salient features na curriculum na sinasabi ay ang pangunahing katangian na nagbibigay diin sa layunin, nilalaman, at paraan po ng pagtuturo. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay sa pag-unlad ng mga mag-aaral at paggamit ng mga layunin ng edukasyon. Ang mga salient features ng curriculum ay mahalaga sa pag-unlad ng mga mag-aaral at ng mga paggamit ng mga layunin ng edukasyon. Ang isang epektibong curriculum ay dapat na may kaugnayan po sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral, makabagong panahon, at nakatuon po ito sa pagpapaunlad ng kanilang mga kasanayan at kaalaman sa pamamagitan ng pag-unawa ng mga salient features ng curriculum. Mas mapapabuti po ang edukasyon at mas mapapahusay pa ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Building proficiency mother tongue-based multilingual education. To be able to promote the child's dominant language and to use it as a language of instruction, technological tools should be maximized. Currently, a lot of teachers and schools are into development learning materials to be able to implement the MTB, MLE program properly, especially that there is a dearth of printed and e-materials in the mother tongue of the students. Ang building proficiency o mother tongue-based multilingual education ay isang diskarte po sa edukasyon na naglalayong bumuo ng kakayahan sa wika ng mga mag-aaral sa pamamagitan po ng paggamit ng kanilang katutubong wika bilang batayan po ng pagtuturo. Meron po tayong mga benepisyo ng building proficiency. Mas mahusay na pag-unawa. Dito, ang paggamit po ng katutubong wika ay tumutulong sa mga mag-aaral na mas maunawaan ang kanilang konsepto o idea. Pangalawa, mas mapabilis po ang kanilang pagkatuto. Ang mga mag-aaral ay mas mabilis na natututo kapag ginagamit ang kanilang katutubong wika bilang batayan po ng pagtuturo. Pangatlo, pagpapaunlad po ng kumpiyansa. Ang paggamit ng katutubong wika ay nagbibigay sa mga mag-aaral po ng kumpiyansa sa kanilang sarili at sa kanilang kakayahan sa pag-aaral.
po ay ang pagpapahalaga po sa kultura. Ang building proficiency ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura at wika ng mga mag-aaral. Tandaan po natin, sa madaling salita, ang building proficiency o mother tongue-based multilingual education ay isang mahalagang diskarte sa edukasyon ng naglalayong mapabuti ang kakayahan sa wika ng mga mag-aaral at mapahusay ang kanilang pag-aaral. Magaman, may mga hamon po sa pagpapatupad nito. Ang mga benepisyo nito ay may malaki at nagkakahalaga ng pagsisikap. Students po are able to learn best through their first languages, their mother tongue. There are 12 mother tongue languages have been introduced for school year 2012 to 2013. Ito po yung mga na-introduce. Bahasa Sag, Bicol, Cebuano, Chabacano, Hiligaynon, Ilocano, Kapampangan, Magindanawan, Maranao, Pangasinense, Tagalog, and Waray, at marami pa pong iba o other local languages will be added in succeeding school years. Halimbawa po dyan na lamang ay yung ako, yung mother tongue ko ay Tagalog. Sapagkat kahit taga Zamboanga po ako at taga Luzon naman po ang aking ama, ay ang unang natutunan ko po na wika at itinuro po sa akin ng aking ina ay Tagalog po. Kaya yun po ang mother tongue ko o unang wika na aking natutunan po. Kaya mas mabilis po ang aking pagkatuto sapagkat ang aking mother tongue o unang wika na aking nakasanayan sa aking pagkatuto ay Tagalog. Ensuring integrated and seamless learning spiral progression. Learning basic concepts that lead to more complex and sophisticated version of the general concept entail TPAC, or Technological Pedagogical Content Knowledge. Dito tinitiyak po ang pinagsama-sama at tuloy-tuloy na pag-aaral. TPAC represents the intersection of three domains. Ito po yung technological knowledge, pedagogical knowledge, and content knowledge. Technological knowledge o ang kaalaman sa teknolohiya ay tumutukoy sa pag-unawa sa mga kasangkapan at teknolohiyang ginagamit upang suportahan ang pagtuturo at pagkatuto. Kabilang po rito ang isang pangunahing pag-unawa sa paggamit ng mga computer, software at iba pang mga digital tools upang lumikha at maghatid ng nilalamang pang-edukasyon. Ang mga tagapagturo na may matatag na kaalaman sa teknolohiya ay maaaring gumamit ng teknolohiya upang mapahusay ang pagtuturo niya sa klase at mapadali ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Yun po ang technological knowledge. Sa pedagogical knowledge naman o kaalamang pedagogical ay tumutukoy sa pag-unawa kung paano natututo ang mga mag-aaral o anong mga diskarte sa pagtuturo ang pinaka-epektibo para sa kanila at kung paano lumikha ng isang positibong kapaligiran sa pag-aaral o sa loob ng klase.
Kasama sa kaalamang ito ang pag-unawa sa mga estratehiya sa pagtuturo, mga pamaraan ng pagtatasa at mga diskarte sa pamamahala sa silid-aralan. Ang mga tagapagturo na may matatag na kaalaman sa pedagogical ay maaaring lumikha ng nakakaengganyo at makakabuting o makabuluhang mga karanasan sa pag-aaral para sa kanilang mga mag-aaral. Katulad ng paggamit ng think, pair, and share at small group activity na nakakatulong upang magkaroon ng mabisang pagtuturo at pagtataguyod ng tagumpay ng mga mag-aaral. Sa content knowledge naman o kaalamang nilalaman ay tumutukoy sa lalim ng pag-unawa ng isang tagapagturo sa isang particular na paksa. Kabilang dito ang kaalaman sa pangunahing konsepto, prinsipyo at teorya ng disiplina. Ang mga tagapagturo na may matatag na kaalaman sa nilalaman ay makakatulong sa mga mag-aaral na gumawa ng mga koneksyon sa pagitan ng iba't ibang ideya at maunawaan ang kaugnayan ng material na kanilang natutuhan. Yan po ang tatlong domain ng TPACK. Ang spiral progression ay muling pagtuklas ng mga konsepto na dati nang ipinakita habang ang mga mag-aaral ay umaakyat sa antas ng baitang ay ganap na susuportahan kung ang lahat ng mga lugar ng espesyalisasyon ay tutulungan ng mga teknolohiya para sa pagtuturo at pagkatuto. Binibigyang daan din nito ang mga mag-aaral na matuto ng mga paksa at kasanayang angkop sa kanilang pag-unlad at mga kasanayang nagbibigay malay. Di ba mas natututo tayo kapag may kasamang teknolohiya o touch of technology ang ating pag-aaral dahil mas napapadali at nakakaengganyo ang mga ito. Ngayon naman ay pumunta tayo sa paksang Gearing Up for the Future o paghahanda para sa kinabukasan. Tinitiyak ng K-12 curriculum ang pagiging handa sa kolehiyo ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghahanay sa bagong General Education or GE curriculum. Sa makatuwid, ang K-12 core at nilapat na mga kurso sa mga pamantayan sa kahandaan sa kolehiyo o CRS curriculum ay nakatuon sa pagbuo ng angkop na mga asignatura para sa mga sining at disenyong pang-akademiko sa palakasan at mga technical na vocational na track ng kabuhayan. Narito ang senior high school core curriculum at tracks. Ang bawat mag-aaral sa senior high school ay maaaring pumili sa tatlong track: academic, technical vocational livelihood, at palakasan at sining. Kasama sa academic track ang tatlong strand: business, accountancy management, BAM or ABM, humanities, education, social science or HESS, at science, technology, engineering, mathematics or STEM. Accountancy, business at management strand or ang ABM strand ay para sa mga nagpaplanong kumuha ng mga kursong nag-uugnay sa negosyo. Kung gusto mong magnegosyo sa future, ABM ang dapat mong kunin. So, nauugnay sa negosyo, mas mataas na edukasyon o nakikibahagi sa negosyo at iba pang karerang nag-uugnay sa negosyo. So, kung ikaw ay isang businessman o may utak businessman ka, so go sa ABM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics or STEM strand, dito naman ay ang mga mag-aaral ng senior high school na mahilig o may kakayahan para sa math, science, and engineering studies ay maaaring mag-enroll sa Science, Technology, Engineering, at Mathematics or STEM strand. Kung ikaw ay isang mathematician at gusto mong maging scientist balang araw, so STEM strand ang kunin mo. Humanities and Social Science or HUMS naman
ay para sa mga mag-aaral na gustong ipagpatuloy or ituloy ang mga larangang ito na pag-aaral sa antas ng universidad. General Academic Strand. Ang strand na ito ay mainam para sa mga mag-aaral ng senior high school na hindi pa nakapagpasya sa isang particular na espesyalisasyon. Ang strand na ito na isa ring praktikal na alok sa mga sekundaryang paaralan na may mababang populasyon ng mag-aaral ay nabibigyang daan para sa mga elective na maaaring kombinasyon ng mga kaugnayan na paksa mula sa iba pang mga track o strand sa curriculum ng senior high school. Track ng sining at disenyo. Sinasaklaw ng Arts and Design track ang malawak na hanay ng art forms. Ito ay theater, music, dance, creative writing, visual arts at media arts. Bago ang pagpapatala, mayroong pagtatasa at patnubay sa sining, malikhaing talento upang sukatin ang hilig at kakayahan ng isang mag-aaral sa sining. Ang track na ito ay may 6 na pangkalahatan o karaniwang mga paksa na tumutuon sa pagkuha ng mga kakayahan na kinakailangan para sa karagdagang espesyalisasyon sa iba't ibang artistikong lugar. Ang sports track naman ay para sa mga mag-aaral na interesado sa mga karerang nag-uugnay sa sports. Ibig sabihin, pag-unlad ng atleta, pagsasanay sa fitness, coaching at iba pa. Ito na yung parang fat fit natin, ang gusto mong maging PE teacher sa future. So, sports track ang dapat mong kunin. Pag-usapan naman natin ang Nurturing Holistically Developed Filipino, College and Livelihood Readiness in 21st Century. To nurture holistically developed Filipino, every K-12 graduate is expected to be ready to go into the different paths, be it further education, employment, or entrepreneurship. Sa bawat K-12 graduates ay inaasahang magiging handa sa iba't ibang landas na kanilang susuungin pagkatapos ng K-12 nila or ng senior high school nila. Ito man ay karagdagang edukasyon, trabaho, or entrepreneurship. So, every graduate is expected to be equipped with information, media, and technology skills. Ito yung kaalaman sa paggamit ng mga kagamitang pang-teknolohiya katulad ng paggamit ng MS at editing softwares, laptops, projectors, at iba pa. Learning and innovation skills. Dito ay nakaka-adapt ka sa anumang sitwasyon, katulad na lang nung magkaroon tayo ng blended learning na may face-to-face at online class tayo. So, dapat maka-adapt ka sa anumang pagbabago sa inyong paligid or sa iyong paligid. Effective communication skills naman, ito yung kahusayan sa pagkokomunikasyon, katulad ng pagiging MC sa mga events dahil may effective communication skills ka. Life and career skills. Dito, pagkatapos mong mag-graduate sa K-12 ay pwede ka nang magsimulang magtrabaho o magpatayo ng business. Dahil sa senior high school ay may sapat ka ng experience para magsimula ng small business na gusto mo sa pagkatapos mong mag-graduate. O di kaya'y magtrabaho bilang isang clerk sa mga malls at marami pang iba. Curriculum Guide, Kindergarten. The Kindergarten Curriculum Framework, KCF, draws from the goal of the K-12 Philippine Basic Education Curriculum Framework and adopts the general principles of the National Early Learning Framework or NELF. Kindergarten learners needs to have a smooth transition to the content-based curriculum of grade 1 to 12. Hango po sa layunin ng K-12 Philippine Basic Education Curriculum Framework at pinagtibay na pangkalatang prinsipyo ng National Early Learning Framework or NELF ang mga kaalamang natutunan ng mga kindergarten nating mga mag-aaral para maging
maayos po ang daloy ng kanilang kaalaman o kaalamang natutuhan papuntang baitang 1 hanggang baitang 12. Curriculum Guide, Grade 1 to 10, students in Grade 1 to 10 experience an enhanced context-based and spiral progression learning curriculum with the following subject. Mother tongue, ito po yung wikang nakasanayan mula sa pagkabata. Filipino, English, Mathematics, Science, Araling Panlipunan, Edukasyon sa Pagpapakatao o ESP, Music, Arts, Physical Education, Health, Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, EPP, Technology and Livelihood Education. So, sa grade 1 to 10, mas pinahusay batay sa konteksto at spiral progression learning curriculum ang mga kaalaman na itinuturo ng mga teacher sa mga mag-aaral. Curriculum Guide, Senior High School, Grade 11 to 12. Senior High School is 2 years specialized upper secondary education. Student may choose a specialization based on aptitude, interest, and school capacity. The choice of career track will define the content of the subject as students will take in grade 11 and 12. Each student in senior high school can choose among 3 tracks: academic, technical, vocational, livelihood, and sports and arts. The academic track includes 3 strands: business, accountancy management or BAM, humanities, educational social science or HESS, and science, technology, engineering o mathematics or STEM. Dito napipili ang ating mga mag-aaral kung ano ang gusto niyang career. Kung gusto niya bang maging teacher ng mathematics or engineer balang araw, so kukuha siya ng STEM. Kung gusto niyang maging IT, STEM pa rin. Kung gusto niyang maging accountant o negosyante balang araw, businessman, businesswoman. So, ABM ang kukunin niya. So, yun po ang curriculum guide for senior high school, grade 11 and 12. Sanggunian kung saan dito namin nalakap ang mga informasyon sa paksang aming tinalakay sa araw na ito. Dahil dyan, dito na po nagtatapos ang aming talakayan sa K-12 Curriculum Framework at naway marami po kayong natutunan ngayon sa klase. Maaari niyo po bang palakpakan ang inyong mga sarili sapagkat natapos po natin ng matiwasay ang talakayan natin sa araw na ito. Muli, ako po si Binibining Mernaldine Pupa at ang kasama ko ay si Binibining Janeline M. Salazar. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At dyan po nagtatapos ang aming pag-uulat.